barko ng China doon. Around more than 40. No? Dami. Merong Chinese Maritime Militia, may Coast Guard, at may Navy. So, nung pumasok sa shoal, ang sabi ni Ray Powell, it looks like an invasion. It looks like. Well, ang sabi... Pero mga utol, no? Hindi naman masama o mali na isipin, no? Na gano'n yung pakay na gawin ng China. Pero yun nga, knowing China, hindi talaga to, palagay ko hindi to mag-launch ng attack sa Pilipinas ng ganon-ganon na lamang. Kasi alam nila na marami silang pwedeng o posibleng makalaban. Ganon yung, siyempre hindi naman mga tulogis, hindi naman mga tanga yan. Magagaling rin niya sa military tactics. Pero yung ginagawa kasi nila, yung ginagawa nilang pangaharas dyan sa West Philippine Sea at pangaagaw ng teritoryo, hindi rin naman nila tinitigil . Diba? O, pwede silang umalis na nga. O, gaya ng sinabi ni Sir Jonathan, umalis na doon sa Ayungin Shoal. Pero umalis ba doon sa ating mga katubigan? May naiwan pang isang China Coast Guard doon. Pero doon pa sa ibang bahagi ng West Philippine Sea, nandun pa rin naman sila, pati doon sa mga artificial island na supposedly ay atin. Supposedly hindi nga atin. Mga karunungan, kaalaman, teorya, kasaysayan, hiwaga at mga bagong tuklas. Alamin natin. Matatandaan mga utol, nakamakailan lamang ay pinasok ng China o ng Chinese Maritime Militia ng China Coast Guard yung Ayungin Shoal at inaakala nga na invasion na ito. At pwede naman talagang masabi ito, pero sabi nga raw ng ating gobyerno ay hindi raw ito parte ng invasion mode. Pero 'di ba? Masyado ng aggressive yung ginagawa nila. Isipin niyo, pinasok mismo yung Ayungin Shoal. Pero ano nga ba ang ginawa ng Pilipinas doon? Ayan, Pilipinas gumanti na. Tinaboy ang mga namataang Chekwa o yung Chinese Maritime Militia sa Ayungin Shoal malapit sa BRP Sierra Madre. Ito yung mula kay Aerial TV. Pakisubscribe siya. Pakilike na rin yung video. Game na. So they're no longer there. What's left is one ship, the Chinese Coast Guard 520. Magandang araw Sana mga lang natira, ka-aerial no? defense, may ibabahagi na naman ako sa inyo dahil ngayong araw na ito ay may bagay tayong pag-uusapan, mga Chinese sa Ayungin Shoal malapit sa BRP Sierra Madre, tinaboy ng kasundaluhan. Pero bago tayo magpatuloy, wag mo muna kalimutan mag-like, share, and subscribe, paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Ang mga tauhan ng Philippine Navy na sakay ng mga rubber boat ay matagumpay na napigilan ang 12-12 ng mga bangkang Chino na Amen. nagtatangkang lumapit sa BRP Sierra Madre sa loob ng Ayungin Shoal. Mga Chinese vessels din inside the shoal, inside Ayungin Shoal. Well, namomonitor namin na pumapasok na rin sila this year. Every time na makita namin sila sa loob ng shoal, we deploy our rubber boats to non-confrontationally drive them away. Ayan mga utol, talagang tinataboy na ng ating Philippine Coast Guard o kung ano may mga nakatalagado na personnel, no? Nagdi-deploy ng rubber boats, so which is a good thing. Pero talaga naman tama, dapat tayo ngayon nagtataboy sa kanila, pero kasi laging kabaliktaran na nangyayari. Tayo yung tinataboy nitong mga to pag, 'di ba? Diyan sa Ayungin, hinaharang tayo, 'di ba? Pero it's time na tayo yung nagtataboy sa kanila. Iniulat ni Western Command Chief Vice Admiral Alberto Carlos na ang mga traditional boat na gawa sa kahoy na Chinese ay nagmamaniobra upang makalapit sa nakaground na barko ng Philippine Navy. Aktibong sinusubaybayan ng mga tauhan ng Navy ang paggalaw ng mga bangkang ito ng China sa mababaw na katubigan ng shoal. Nag-deploy ang Philippine Navy ng mga countermeasure, kabilang ang mga rubber boat, para harangin ang paparating na mga sasakyang pandagat ng China. Binigyang diin ni Vice Admiral Carlos na ang diskarte ay hindi confrontational, kung saan ang mga tauhan ng Navy ay gumagamit ng mga hand gestures at mga mensahe sa radyo upang hamunan at pigilan ang mga Chinese militia vessels na sumulong palapit sa Ayungin Shoal. Habang isang barko na lang ng China Coast Guard ang natitira sa paligid ng Ayungin Shoal kung saan nakasadsad ang BRP Sierra Madre, ayon kay National Security Council, Assistant Director General Jonathan Malaya noong Lunes, Merong linabas na article or statement si Ray Powell, si retired Colonel Ray Powell of the US Air Force. He's now connected with the Gordon Knott Center at Stanford University na di umano naka-invasion mode ang mga Chinese vessels sa Ayungin Shoal because meron daw 11
Chinese maritime militia vessels na nakapaligid at yung iba ay pumasok na mismo sa shoal. No? Gusto po itong pabulaanan ng National Security Council kasi sa ngayon po, nakamonitor tayo ngayon. No? I got the latest data bago ako lumabas dito sa ating programa na yung Chinese maritime militia ay umalis na po lahat. No? Okay. They already left as of yesterday's report and na-confirm din natin ngayong umaga. Lahat sila ay umalis na at ang naiwan na lang as per our latest monitoring is one Coast Guard vessel, yung CCG 5204. So sa ating po mga kababayan na nababahala, Yes. no? Kasi nga lumabas ito sa mga pahayagan, meron din sa mga balita na naka-invasion na pala, no? At baka lusubin na yung ating BRP Sierra Madre. We would like to ang tawag niyan this report, no? Dispel, no? Itong report na ito. And siguro ang masasabi natin yung sinabi ni Ray Powell is more of a hyperbole, no? Okay. Or as an exaggeration of what Or is his, happening there. okay. When people read yung word invasion mode, iba na, no? Kasi totoo naman, during our most recent prore, the other weekend, madami talaga yung mga barko ng China doon. Around more than 40. No? Dami. Merong Chinese Maritime Militia, may Coast Guard, at may Navy. So, nung pumasok sa shoal, ang sabi ni Ray Powell, it looks like an invasion. It looks like. Well, ang sabi Pero mga utol, no? Hindi naman masama o mali na isipin, no, na gano'n yung pakay na gawin ng China. Pero yun nga, knowing China, hindi talaga to, palagay ko hindi to mag-launch ng attack sa Pilipinas ng ganon-ganon na lamang. Kasi alam nila na marami silang pwedeng o posibleng makalaban. Ganon yung, siyempre hindi naman mga tulogis, hindi naman mga tanga yan. Magagaling rin niya sa military tactics. Pero yung ginagawa kasi nila, yung ginagawa nilang pangaharas dyan sa West Philippine Sea at pangaagaw ng teritoryo, hindi rin naman nila tinitigil . Diba? O pwede silang umalis na nga. O gaya ng sinabi ni Sir Jonathan, umalis na doon sa Ayungin Shoal. Pero umalis ba doon sa ating mga katubigan? May naiwan pang isang China Coast Guard doon. Pero doon pa sa ibang bahagi ng West Philippine Sea, nandun pa rin naman sila, pati doon sa mga artificial island na supposedly ay atin. Supposedly hindi nga atin. Nandun naman sila, meron nga sila military base doon. And paano magagawa na hindi pwede nating alisin sa isip natin na anytime soon pwede nilang gawin yan. Kaya lang napipigilan tong China sa palagay ko at alam naman ninyo rin lahat dahil nga natatakot din sila na dumigma sa hindi sa Pilipinas . Kung Pilipinas lamang kayang-kaya nila tayo nitong China, pero dahil napakarami nating mga kaalyadong handang sumaklolo o tumulong sa atin yun yung dahilan kaya ito napipigilan mga to. Okay? So anong masasabi nyo dyan? Umalis na, mga utol umalis. Ilan na lang natitira? 40 piraso. Imagine nyo yun. Talagang yung presensya nila, no? Yun yung pandarag nila na hindi kami aalis, hindi kami magbabackdown. Kayo na yung tuluyang. Kumbaga, magsasawa na lang ang Pilipinas at hahayaan. Pwede ba yun? Diba? O anong masasabi nyo? Comment na lang, ituloy na muna natin. Sabi niya, it's an invasion mode, it's highly unusual, it's a show of force. Show of force. Yun ang tamang termino I don't want, doon. of course, to make assessments dun sa kanyang opinion. But if we're talking about the facts on the ground, hindi po totoo na the Chinese are in invasion mode. In fact, umalis na sila. There's only one Chinese Coast Guard left in Ayungin Shoal. But continuous yung ating monitoring. We send out patrols every now and then. At yung atin pong mga tropa sa Ayungin Shoal, tumutulong din na paalisin itong mga Chinese maritime militia. So they're no longer there. What's left is one ship, the Chinese Coast Guard 5204. No, ayan mga utol, napakalinaw nun Umalis sila do sa Ayungin Shoal, pero hindi ibig sabihin na dapat na tayong magpakakampante kasi alam naman natin na may pinaplano ang China na ang plano nila ay angkinin dahil naglabas nga sila ng mapa, angkinin ang buong South China Sea at hindi pa naman sila umaalis ng tuluyan sa ating mga teritoryo. Maybe doon lang sa Ayungin Shoal na pinapalibutan nila. So baka pag mga sumunod na pagkakataon na naman gawin na naman nila yung harassment. Tama yung sinabi, yun yung perfect term, show of force. Pag sila nagtatalaga ng kanilang mga barko dyan sa ating mga katubigan, pinapakita nila na kaya namin kayong hadlangan, kaya namin kayo tapatan.
Kaya nga rin tayo nabubuli sa ating mga katubigan kasi hindi natin kayang tapatan yung presensya ng China dyan sa West Philippine Sea. Kulang tayo sa barko, sa mga kagamitan, kung ano pa man. And one more thing, ayaw din natin mag-engage sa kung ano pa man. Diba? Ang mandato sa kanila, sa Philippine Coast Guard at sa iba pa, ay maximum tolerance, mga utol. Hindi po tayo mag-i-engage sa kanila kahit ano pang gawin nila. Pero paano kapag violente na? Ano nga ba ang magiging aksyon ng ating gobyerno? Palagay ko, mga utol, ay may invoke yung Mutual Defense Treaty natin with the US kasi nauna nang nagpahayag o nagbitaw ng statement si President Joe Biden ng United States of America na kapag inatake nyo ang Pilipinas sa kahit anong pamamaraan, ay i-invoke na namin ang Mutual Defense Treaty at pwede na mag-retaliate. Pwede tayong gumante. Pero it's a good thing na rin na umaalis sila. Sila mismo yung nagba-backdown. Sabi ko nga dati pa, dapat etong China mag-backdown o umalis sa ating mga teritoryo. Yun lang yung paraan para matuloy o hindi yung kapayapaan ay manatili dyan sa rehiyon. Pero pag igigiit nila ng igigiit dyan, yung mga gusto nila dyan sa West Philippine Sea ay palala lamang ng palala ang sitwasyon na yan. Okay, although ayaw natin ng gera, pero baka dumating yung pagkakataon na magkaroon na ng violenteng pag-atake. Okay? Kung sino man. O hindi tayo magsisimula. Baka magsimula sa China. Okay? Anyway, check natin tong article na to. China vessels leave Ayungin Shoal. Mula sa task force. Ito mismo yung pahayag o panayam kay spokesperson Jonathan Malaya. Ito yung NTF WPS spokesperson. So, National Task Force on West Philippine Sea. Spokesperson Jonathan Malaya said, ayun ang title said only one China Coast Guard vessel remained in the vicinity of Ayungin after the departure of 11 Chinese maritime militia vessels that were earlier spotted in the shoal. They are already left as of yesterday's report, and we confirmed it this morning. All of them already left, and only one remaining as per our latest monitoring is one Coast Guard vessel, CCG 5204. So isa na lang natitira doon sa Ayungin Shoal. Meron akong gustong sa inyo, Ito. Last December 10, China deployed 46 Coast Guard, Navy, and maritime militia vessels in Ayungin Shoal to stop the latest resupply mission of the Armed Forces of the Philippines in Ayungin. Okay? A day after the mission, there were still remnants of the Chinese deployment in Ayungin Shoal, and Malaya suspected that the vessels monitored by Powell were the same units involved in the December 10 supply run. Okay, mga utol? So sa madalit sabi, isa na lamang naitaboy na talaga o hindi, kusa umalis, parang hindi naman natin naitaboy. Anyway, anong masasabi nyo dyan? Kagandahan, yung persistent natin, nagbubunga rin kahit papano. Okay? So, alam rin ng China na pwede silang mapalabang kung sakali. Tuloy na muna natin to. Ginawa ni Malaya ang komentong ito kasunod ng pag-aangkin na mayroong 11 Chinese maritime militia na barko sa loob at paligid ng Ayungin Shoal at iniulat na nasa invasion mode. Ibinasura ni Malaya ang mga pag-aangkin ng pagsalakay at mga paratang na ang Sierra Madre at ang contingent na mamumuno dito ay aatakihin, at sinabing ang pahayag na ito ay higit pa sa isang hyperbole o isang pagmamalabis sa kung ano ang nangyayari doon. Kailangan ng Pilipinas na palitan ang estratehiya para sa agresyon ng China sa West Philippine Sea dahil ang diplomatic efforts ay mayroon lamang na very little progress. Ang kasalukuyang diplomatic efforts aniya sa China, ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ay patungo sa poor direction. Sa ulat, matapos ang paggamit ng water cannon sa mga barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources nitong Sabado, ang mga barko naman ng Pilipinas na magsasagawa ng rotation and resupply mission sa BRP Sierra Madre ang binomba ng tubig ng China Coast Guard kamakailan. Kaya naman para pahinain ang tensyon sa West Philippine Sea, sinabi ng Pangulo na ipagpapatuloy ng Pilipinas ang pakikipag-ugnayan sa partners nito sa Indo-Pacific region sa buong mundo, kung kinakailangan. Winika ng Chief Executive na napakaraming ideya kaugnay sa paradigm shift, subalit kabilang sa kasalukuyang pagsisikap ang pag-uusap sa partner ng bansa para makapagpalabas ng joint position,
nagkasundo sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Japanese Prime Minister Fumio Kishida, na kaagad na isapinal ang pag-uusap sa planong Reciprocal Access Agreement o RAA sa pagitan ng Pilipinas at Japan. Tinanong kasi ang Pangulo kung may specific timeline sa pagsasapinal ng RAA. Just a follow-up, have we set a specific timeline on the finalization of the RAA? I think both the Prime Minister and I agree ASAP. Lahat ito is as soon as possible. Yesterday, if not sooner. Now we have entered into agreements that concern other areas. One of them, of course, is security. As Japan has the same concerns in China, in the China Sea, we are in South China Sea. Sila naman nasa North China Sea, and so we have some very similar issues, and the assistance that they are providing us, the partnership that they are providing us, will have a synergy to increase our capabilities in terms of defending the peace in the China Sea. So that has taken a very large that has now begun to occupy a very large part of the discussions between Japan and the Philippines. Ayan mga utol napakalinaw yan, mula yan sa ating presidente, no? Nag-uusap talaga sila. ASAP nila gagawin yung RAA. Yung RAA po yung Reciprocal Access Agreement na meron din tayo with US. Kung saan ang Japanese forces ay pwedeng mag-access sa ating mga base, okay? Military base. And tayo rin sa yung mga Pinoy troops natin ay pwede rin mag-access ng kanilang mga military base sa Japan. So yun po yung pinaka kabuuan o buod ng Reciprocal Access Agreement, at kung ano pa mang nakapaloob doon hindi ko na po kayang i-discuss sa inyo. Pero yun lang yun para din sa mga practices, joint military exercises, something like that. Okay? So napakaganda nun para sa dalawang bansa dahil alam naman natin, napakatibay natin kaalyado itong bansa Japan. So anong masasabi nyo dito mga utol? Pa-comment na lang ang inyong opinion. Maraming salamat kay Aerial TV. Maraming salamat sa inyo. Muli ako sa Target Achilles in behalf of the Real South Pride Production. Ako nagpapasalamat sa wala sawa niyong pagsuporta. Kayo mag-iingat, keep safe, God bless. At saludo po ako sa inyo lahat. Maraming salamat po.